Yun. December 17, 20. Hindi yung date na tinatanong mo. Anong pinagmamalaki mo? Wala lo. Wala po. Sige, Marvin. Anong topic mo? Kuya, ano lang, warm up lang na question pang simula lang. Kasi gusto ko yan yung sa yung attributes ng Diyos. Siyempre po, alam na po natin yung mga basics. Bistado na agad tayo. Diyos na agad ano. Kasi kuya, gusto kong pasimporol kuya, di ba? Alam naman po natin. Gusto sana pag-usapan yung yung pumasok na Russian forces dyan sa Mediterranean. Ano ba reaksyon ng oo, kuya, maganda. Ano bang damdamin ni Xi Jinping doon sa nangyari ngayon, sa pagbagsak ng ekonomiya ng China, di ba? Yung mga ganyan. Yung mga feeling ni Zelensky, ni Netanyahu, gano'n. Ang ganda na kuya, pag-usapan yung kuya. Dahil, napapanahon binuking mo na kami. Naniniwala kami. Sabagay, anti-Christ pala kayo. Hindi kuya. Hindi kayo anti, ha? Anti-Christ. So, sige, araw nyo to. Ano lang rito, extra lang rito. Sige. Kasi kuya, di ba, alam naman natin, di ba, yung attributes nga ng Diyos. Pero meron lang isang question muna kuya, pero hindi naman ito masyadong controversial. Gusto ko lang masagot niya kuya. Bakit kuya kung ang Diyos, di ba, yung kanyang isang katangian ay yung alam niya lahat? Yep. Alam niya lahat. Pero bakit omniscient. Omniscient, di ba? So bakit nung si Eva taga nung nagkasala, nung nandun sila sa Garden of Eden, lagi siyang may mga tanong kay Eva, bakit mo kinain prutas? Nasa kayo. Hinahanap sila. Hinahanap sila. Kuya. Parang ano lang, warm up lang natin kuya na sobrang dapat talaga yan. kasi di ba kuya, alam naman natin, baga hindi naman natin at saka dahil daragdagan ko pa, nagsisisi nga siya so, nagsisisi pa nung gawin niya yung tao, tapos sumama na tapos sa omniscient, tapos ang God, perfect, omnipotent, omnipresent, di ba? Ba't gano'n ang Diyos, di ba? Sige. So kuya, ang question ko kuya, paano natin kuya maintindihan bakit gano'n yung ano ng Diyos? First of all, thank you for your wonderful question. Para kayong mga sanono, hindi nyo naintindihan yung sagot ko. Ako marami na gets ko yan. Wala. Hindi nila alam yung mga linggo natin. Sabihin ko yan, may... Di ba Miss Universe contest ito? Thank you for your wonderful question. Pero may pala nagalis ng kabahan. Kasi nga, Marvin, ayos sa ating humble na paniniwala. Ang Diyos nung araw, hindi naman katulad ng sinasabi ng mga scholar ngayon, di ba? Nakikita nila yung omnipotent, omnipresent, talagang big time ng Diyos. Yung kausap ni Nadan, manifestation ng blue God. Yung blue God na sinasabi, yung Diyos. Pero siya, nasa level ng humanity. Maraming Diyos sa Old Testament, Elohim, di ba? O kaya lang yung singular na pangalan ng Diyos na ginagamit yung Yahweh. Ang Yahweh, parang ka-level lang Para lang pero mataas sa mga God's Old Testament. Kung saan mga fallen angels, tapos nagkataon tao, tapos naging myth. Diba? Roman mythology, Egyptian, Greek, kung ano na. So yun ang mga gods ng araw. Parang na yun, yung mga paborito ni John sa kanyang games. Oo, yan ang mga pangalan ng mga Diyos ng araw. May Artemis, may Ephesus, may Zeus, diba? Yung mga Diyos ng mga Romans. Kasi pagan sila. Polytheistic. Now, yung tanong mo, yung Diyos Old Testament, ba't ganun? Kinahanap niya si ganito, si Handa, na magkasala, ganyan. Marami siyang attributes na parang hindi Diyos, parang tao lang. Diba? Hindi nga kasi, yung si Jesus Christ, sa pagkakatawan tao niya, sa Garden ng Eden. Nung hindi pa nagkakasala, tawag dito covenant of works ng mga theologians, ng mga covenantal. Tapos yung mga covenantal, nagkaroon ng tinatawag na dalawang covenants, tapos naging multiple yung mga covenants sila. Yun, ibang topic yun. Kaya ako lang sinasabi ito kasi yung plan ng Diyos, magmula sa start, parang progressive, hanggang sa panahon ni Jesus Christ. Tapos pagka nagka-rapture, magiging regressive, parang babalik doon sa Old Testament. Tapos pagdating ng millennium, medyo mag-advance tayo ng konti doon sa attributes ng Diyos. Kasi ngayon si Jesus Christ, na Diyos nagkataon tao, priest, sa Old Testament, prophet. Although, meron silang mga subset yung mga prophet, priest, and king,
mga subset yung mga Old Testament na mga ginamit ng Panginoon tulad ng mga kapiestan, mga bagong buwan, lumang buwan, di ba mga ganyan, mga tabernacle. Pero ang final na fulfillment si Jesus Christ. Now, sinasagot ko yung question mo, bakit mukhang parang hindi omniscient, omnipresent, all-powerful, ganito yung Diyos. Kasi nga, pinabahan niya katawan tao siya. Diba? Tapos Paul si Adan, nagkasala siya Dan, di ba? Nagkaroon ng proto-evangelium, yung Genesis 3:15. Nandun na yung pahayag ng Diyos na basta pamagitan ng binhi ng babae, mariredeem ang humanity at Satanas, mapapatayin siya Jesus Christ doon sa proto-evangelium na yun. Nandun na, nagsimula na yung tinatawag na redemption history. Full of grace na yan. Kaya lang, fullness of grace, bandang uli, yung last days natin. Mamaya ikukwento ko yun. Yes. Pero huwag magtataka kung bakit, halimbawa yung mga atheist, pinupulaan yung Diyos. So, kung daw yung hindi alam, di ba katulad sila. Pero yun na, kasama na yun doon sa tinatawag na kenosis. So, yung emptying oneself. In-empty. Jesus Christ, yung kanyang kalagayan bilang Son of God, Son of Man. Pati yung kanyang pagiging Diyos. Diba ito? Ito, bago pa yung tanong mo, wala naman yan eh. Yun lang eh, di ba? Yung Diyos doon, yung tinatawag natin spirit, soul, body, nga kung saan, tatlong level o strata ng Diyos yun. Yung blue ang tinutukoy ko na naging involved sa redemption story. Kaya lang ayaw natin gano'n maging theological o kaya philosophical kasi mawawalang saysay. Yung usapan natin, kasi sa ngayon nakikita ko sa dami ng impormasyon sa internet, di ba? Billion, di ba? Billion yung mga impormasyon dyan. So pagka inisaysa mong kainin, Dennis, wala na, mamamatay ka na, hindi ka pa nakaka-scratch ng surface. So ang gawin nyo, tikim-tikim lang ha. Tumikim kayo sa history nung nakaraang mga kapanahonan. Even the prehistoric history, na kung saan bago pa siya Dan. Ngayon, marami na rin po sa inyo sa internet. Pero ingat kayo, karamihan dyan, kumisan conspiracy theory. So pag-usapan natin ito pag may question kayo sa kanya. Diba, yung mga natatagpuan nila muna civilization, Göbekli Tepe, ano na yan. Di ba 11,000 years ago, yun yan. Yung iba, billions of years ago, di ba mga? So ngayon, i-arrange natin yan kapag halimbawa nag-usap pa tayo tungkol sa history. Pero ba't mo na yung tanong yun, Marvin? Hindi kuya, kasi gusto ko kasi, papunta kasi ako dun sa, sa ano kuya, sa Panginoong Jesus eh. Pero at least nung araw, wala silang problem dun sa hiddenness of God. Opo. Diba, si Adan, nakakausap nila. Diba, ang Diyos. Kaya lang sa kalagayan tao. Pero hindi hidden. Hindi tulad ngayon. Nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Oo nga po, papunta po. Gusto kong kausapin ng Diyos. Gusto kong makita ng Diyos. Gusto kong masalat. Gusto Wala. kong empirically madama siya tulad ni Magog. Wala eh. Wala po. So ang bentahin ni Adam and Eve nung araw, yun. Nakausap sila. Actually, si Enoch, nakasama pa. Nakahakbayan. Enoch walk with God. Isipin mo yun? Mula dito kay Adan hanggang doon sa kay Abra, nakikita nila ang Diyos eh. Nakakasalamuha sa physical na forma ganyan. Kaya lang yun si Jesus Christ sa pagkakataon-taon ng Diyos kay Kristo. Mahabang story pa yun. Yes, yes. So, nung mula kay Abra hanggang kay John the Baptist, hindi lang katawan na nakaka-wrestling ni Jacob, kundi nakikita pa nila sa pamamagitan ng angel of the Lord, angelic, nakausap ni Abraham, di ba? Tsaka ng mga prophet, so, mahaba pa hanggang sa dumating si Jesus Christ 4,000 years after the Adam. Ayun, pumasok na si Jesus sa eksena ng daigdig. Yung unang Pasko, yun na. Hanggang ngayon, sineselebrate din. Yes. Sa mga araw ngayon December 20. So, ang problem sa ngayon, nakikita ko, lagi kong kinakalkal yan eh. Sa isip ng mga sa inyo, sa labas, yung hiddenness of God. Kasi yan ang problem. Saan ang Diyos? Ba't di siya magpakita? Tuloy mga kabataan, iba-iba yung kakailigan nila sa kanilang mga cellphone kasi malabo ang Diyos di ba? O pati sa mga matatanda, wala na yan, nauwi tayo sa iba't ibang ideology, political, economic, social. Punta tayo sa mga religious, lalo magulo, di ba? Religion, at nalaluan pa ng mga artificial intelligence. Di ba, Mago? Hollywood, di ba? Di mo na alam kung totoong artista ba ito. Deepfake. Okay, mga politiko, di mo alam kung si Biden ba talaga. Boses lang, no? Kopya. Pati yung doctrine. Hindi mo na alam kung ano yung tamang paniniwala. Ang gusto kong makita, yung talagang Diyos. Jesus, hindi yung idea lang, hindi yung philosophy lang. Tungkol kay Jesus. Hindi yun, dapat talaga si Jesus.
Yan ang malaking issue ngayon, Mago. Paano natin talaga matitiyak na yung ating kausap ay yung Diyos na lumika sa everything. Yung universe, na mga universe, etc. Hanggang sa pinakamaliit na particle ng atom. Di ba? Yun. Kaya lagi ko naman dinidiin yung gospel. Parang kung paano nandito si Jesus Christ, sabi niya, ako ang tanga maiisa. Pag nakita niyo ako, nakita na ninyo ang Ama. Walang hirap din paniwalaan yun eh, kasi walang concept na gano'n yung mga tao, lalo na yung mga Udyo. Diba? Haba na naman kwento to. Pero bottom line dito, kayo at ako, ito, malapit ng wala tayo namamatay. Ang daigdig nanganganib ngayon na magkaroon ng problema, hindi lang climate change, kundi ng nuclear war, o kaya something, mga asteroids. Sa araw-araw po, di ba? Yung araw lang eh, pwede tayong tunawin dito eh. So, yun, pwede tayong magwakas. Mga oras, magmula. So, ano yung issue? Kung totoong may Diyos, interesado ba siya? Ano ba talaga yung totoo? Christian ako eh. Minsan, ayaw ko na sabihin Christian ako kasi yung Christian naman ng lasa. Wala nang ganong dating. Mas mabuti pa yung mga fraternity, yung mga organizations sa Pundaigdig, o kaya mga social club, o kaya mga something metaphysical tulad ng mystic philosophy, New Age. At least kahit paano magkakaroon ka ng feeling, boy. Hi. Hi. Ayun pala, kung minsan kausap mo, demonyo. Satanas. Delikado rin yun. So ano ba talaga yung konkreto? Ang nakikita ko lang konkreto, yung gospel, na pagka tinuring mo talagang kasama ka doon sa death burial ni Cristo, ganito kasimple, pero napakalalim din ito. Yes. Talagang sa mata, sa harap ng Diyos, sa judgment ng Diyos, na-eliminate ka, na-terminate ka, na-bura ka, na-delete. At delete yung buong pagkatao mo. Yung mabuti at masama, nawala talaga yun. So yung claim na yun, nagiging kalaban ng Diyos. Sa pag-aaral ko ng philosophy, nakita kong problema. Yung nagiging kalaban ako ng Diyos. Nagiging kalaban ng Diyos yung pinakamabuti, pinakamabait, pinakamatalino. Huwag na yung pinakamasama, obvious na yun. So yun, pagka naintindihan ko na yun, baka ako magkaroon ng solusyon kay Mago sa iba, makikita nila akong ideal, at wala na akong takot, wala na akong duda na talagang ang buhay ko, mayroong pag-asa kahit mamatay. May eternal life doon dahil doon sa pangako ng Diyos through Christ sa Bible. Diba, Mago? Amen. Pero binabackground ko doon yung lahat ng issue sa buong daigdig. Lahat ng prehistoric events, lahat ng history, magmula kay Adan hanggang ngayon, ang daming story. Pagka ako, student ako ng history ngayon, pinapag-aralan ko lahat ng interpretation, mga scholars tungkol sa iba't ibang empires, civilizations, mga ideologies, mga religions, o kaya sa science, ito mula doon hanggang ala ko nung araw, yung mga tao nag-evolve mula sa primitivity to something like we call civilization. Yung pagkatalino ng mga tao nung araw. Wala tayo sinabi, wala ba tayo sa kalingkingan. So, ano yung history na yun? Kailangan natin yun, malaman natin kahit pa paano. Kasi para hindi tayo magkaroon ng confusion. Ano ba talaga yung nakikita natin sa internet na iba-ibang interpretation tungkol sa mga history na yan. Mga gumugulo sa atin ngayon. At nagpapalabo lalo sa mga taong hindi talaga nakarating doon sa narating natin. Di ba? So, show pala nyo to. Talaga bang natitiyak natin na psychologically fit tayo na mag-usap na ganito? Okay? Sociologically, talaga bang mulat tayo? Talaga bang ganun ang ating karanasan sa pakikisalamuha natin sa lipunan, sa sandaling tinagal nyo rito sa daigdig? Di ba, Kit? Di ba marinig nyo sa iba, papunta pa lang kayo, pauwi na sila. Biro ba kayo, ba't di kayo nagsalubong? Okay? Ibig lang nila sabihin, mag-aaral pa kayo bata, marami pa kayong kakainin bigas. Pero ngayon sa internet, basta't interesado lang kayo, di ba? Parang hindi nila alam na hindi mo pwedeng malaman. Sa isang kisap mata, nalalaman mo yung alam nila. Nung araw, libro. Libro. Tapos, nandun ako sa Pulimo. Wala nga, nagsasarbe ako, baka merong libro doon na hindi ko pa alam. Pinupunta ko ba yung mga philosophy books, story books, etc. Ang mamali, 3,000 to. Pero ba't ako bibili nito? Nandito lang naman sa cellphone ko ito mga ito. Bibili ako ito, iba pa pagyayabang ko, lalagay ko doon sa aking box yan. Para
alaman nilang matalino. Eh, daming matalino. Yung artificial intelligence, mas matalino pa sa atin. Eh. Pag sumasamahan mo lahat ng knowledge natin, dig sa buong daigdig. Diba? Wala, hindi tayo ubra sa Gemini. Isang pindot lang nandiyan na yun. Ang buong problema lang sa internet at saka sa AI, wala nga silang soul. Walang spirit. Pero ano na rin sila eh. Diba? Merong consciousness daw. Oh, kaya lagi ko sinasabi, nung araw si Lucifer, taas na uring AI. Si Adan, bago pa siya magkasala. Wala tayo magkasala na. Hindi niya kinain yung tree of life, yung eternity. Hindi na pa sa kanya, yung genes of God. AI yan, sa ibang version lang. Kaya kinain, sabi ng iba, apple eh. Diba? Ang pagamat dito to, yung very prophetic. Kasi nga, yung naroon naman computer na sikat, apple eh. At naikwento ko na yan nung isang araw na-upload natin yan, bakit nagkaganyan, di ba? O, di ba? Walang aksidente na good and evil lang nandyan lahat sa internet. Na nung araw si Lucifer, mayroong ganyan. Si Adam, mayroong ganyan. Pameki yun eh. Yan ang artificial knowledge na kung saan, ngayon, artificial intelligence, na katumbas ng puno ng kamatayan ng pangalan good and evil. Yan. Yung mga scientists, para maintindihan lang nila yung sinasabi natin, yan, na-invento nila ang artificial intelligent robot o whatever ang tawag nila dyan. Pero wala yan. Sandali lang, mawala na rin yan. At pabalik na tayo doon sa talagang intention ng Diyos ng tao talaga magkaroon ng eternal life. Kaya lang, yung gospel malabo sa mga tao. Yun ang gusto nating liwanagin para bago man lang dumating si Jesus, ngayon mamatay ang tao. Maintindihan niya. Kasi lang para maligtas siya. Oh, ano? Show nyo to. Show mo siya. Dance. Yung sa mga kitchen sa labas nga lang na parang kasi ba, pag sinabing labas, hindi natin kauri ha. Yung yes. Baga dumidepende sila sa Bible na parang yung authority na. Ang question ko lang, bakit nawala sa, yun nga, sa mga kitchen sa labas, yung baga dahil nga sa last days, parang nagharap tayo ng proof kung paano ba talaga may kapag-communicate ang Diyos. Pagkalaw, di ba nila sisilip nung ang Diyos talaga sa in the last days? Baga may kapag-communicate siya, persona, hindi talaga titig lang. Na talagang alam naman. So ilang beses ko na yan in-attempt, na i-explain sa mga live natin, o kaya sa mga ganitong usapan natin pag dito kayo pag Miyerkules. Kaya lang kulang talaga yung panahon para isa-isay nating explain systematically, historically, kung ano talagang nangyari, ba't magmula doon sa tinatawag nating impersonal na relationship ng tao sa Diyos o kaya sa Creator, nauwi sa personal nauwi sa impersonal. Ayan, hanggang ngayon, nauwi sa titik sa Bible. Lagi ko ina-explain yan na minsan napagkakamalang tuloy akong heretic o kaya apostate dahil yung Bible na siyang aking documentary evidence para i-prove na may Diyos talaga, may Jesus, literally speaking. Ang kaso, pati yan nadali ni Satanas. Parang yung salitang simbahan, napakaganda niyan eh. Kaya lang pag sinabi mo ngayon sa labas yan, baduy. Lalo sa mga matatalino, sa mga hindi Christian, sa mga atheist. Pag sinabi mo yung salitang Jesus, Diyos, wala rin yan. Di ba? Pag sinabi mo yung salitang theology, ano yan? Mag-i-skip ako ng class mamaya kasi theology. Religion subject eh. So, yun, nawalan ng value yung mga dapat napakalagang mga usapin. Sabi nga sa inyo, binago ni Satanas yung mga values nito sa daigdig. Alam yung parable of yung tinasama mong grocery na pinagpalit yung mga presyo. Pinagpalit yung mahal dyan. Ang dami kong gustong ikwento, i-lecture, na ang gusto ko lang patunayan talaga ng Diyos, gusto niyang maintindihan ng tao na kung paano nandito si Jesus Christ, hindi abstract ang Diyos kasi siya at ang Ama ay isa. Ang Ama at siya ay isa. So, walang abstraction, di ba? Ang problema, nakakahirap paniwala. Kahit ilagay yung sarili nyo noong panahon ni Jesus Christ, tapos nag-expect ka, nag-arating siya bilang political deliverer, sisilang siya, hindi sa sabsaban, kundi sa isang palasyo, whatever. Noong araw, may mga ganyan naman. Tapos si Kristo, sinilang siya, walang binatbat yung background niya, di ba? Pag-aralan nyo, i-google nyo mabuti kung saan ko tayo pupulutin. So, tapos sabi niya, siya ang Ama ay isa. Napakahirap. Ngayon na sinasabi natin, ang Ama si Kristo at kayo at ako ay isa. O, huwag na kayong maproblema. Nakita na niya yung Diyos. Ano? Hindi ka tayo sasabihin balik. Kasi ang kanilang pamantayan,
matrix, ay base na doon sa kanilang mga nakaraang 6,000 years, 4,000 years, 2,000 years, lalo na ngayon. Wala naman tao, napaka-advance na kanilang mga ginagawang lipunan. At pag kinumpare tayo doon, tayo wala. Para tayo sa Jesus Christ ang kiklaim na siya at ang amay isa. Ngayon, sinasabi natin. Eh di lalo na nung nakapako siya sa krus. Anong authority niya nung nakapako sa krus? Kaya ngayon katabi niya, nililibak siya. Buti na lang, yung isa, paniwala, kahit di ka paniwala sa Jesus. Parang ganun tayo ngayon. Kailang paniwalaan nila tayo, kamukha nung si Magdalakaw na yun. Paniwala kay Kristo kahit na wala pang appeal. Jesus Christ. Yan ang problem ng mga tao. Paano tayo paniniwala? Samantalang, kumbaga, talo pa natin yung nakapako sa krus. Yung nakapako sa krus, baka pwede mo pang ugutan ng rational o kaya ng logic. Ay, ito yung sinasabi sa Isaiah 53. Eh tayo? Ano sasabihin ng mga tao sa labas? Pag sinabi natin pag nakita si Nick, nakita na. Hindi lang si Jesus, ha? Pati ang Diyos Ama. Ano ka, Nick, nababaliw ka? Diba? Kaya kung alam na mga buti kung ibang religion, yan ba, Hinduism, whatever, siguro, na-reincarnate kay Nick. Yung Diyos na sinasabi. Dati, paru-paruin eh. At least ngayong tao na, Christian ko. Christianity to eh. Ang Christianity, isama natin, Judeo-Christian type. Yung buong Old Testament at yung New Testament, pagsasamahin natin yan. Tapos ang resulta, ay talaga ng Diyos, iba, di ba? Hindi katulad mo, hindi katulad nyo. Eh. Tapos sinasabi nga ngayon, hindi na hidden ng Diyos, hindi na nakatago. Nandun sa tipo, nandun sa kinanik. Sino man hindi wala sa atin? Pero yun lang talaga ang tanging alam ko na proof na may Diyos. Ay, sanay na tayo sa classical argumentation, cosmological argumentation, teleological, ontological, anthropological, yun, may dating konti yun. At saka iba't ibang mga argumentation, kalamsa argumentation, wala na, Thomistic, Aristotelic. Sino hindi nakakalam yan? Nasa interesado ka lang sa knowledge, mapupro mo, at least intellectually, kahit pa paano, sa mga taong hindi ka matatalino, na may Diyos. Nagkasundo tayong matatalino ngayon, alam din nila yan. Diba? Nagkasundo na sana yung mga Catholic at Protestant, yung mga Christian cults, yung mga founder nila, saksakan din ang talino, nag-aaral sila. Pero bakit hanggang hindi sila magkasundo? Kung sino itong Diyos na to, sino si Jesus, o kung meron ba talaga, wala. Kasi yung iba naging agnostic na. Yung iba naging skeptic. Whereas dati, solid na solid sa kanila na may Diyos, may Jesus. Kaso nang dumating yung pagsubok, iba natisod sila. Nakita nila yung nagugutom sa Africa, nakita nila yung injustice sa ganitong lugar, ganyan. Nakita nila yung mga evil, natural evil ng mga volcanic eruption. Sabi niya, bigla nagkakatornado. Pati yung lola mong walang kamangmang sa daigdig, mamamatay, di ba? Diyan yung biglang magkaka-COVID, biglang magkaka-epidemic. Mga araw, by the millions ang pinapatay niya. Tapos nga, daming problema, daming rumors of war. Di ba? Paano ka hindi malilito? Tapos ang Diyos, concrete siya, omnipotent, omnipresent, all loving. Pero may Diyos pa rin eh, may Diyos pa rin. Yan ang konklusyon ko. Kaya lang nagkaroon nga na problem. Nahiwala ang tao, nahiwala ang daigdig, nahiwala ang universe. Nahiwalay lahat, pati knowledge. Ngayon, problema ko, matagal na ako ba talaga yung absolute knowledge. Daming topic. Sa totoo lang, nag-i-stampede sa brain ko, sa mind ko, ano yung magagandang mga topic. Pero kahit anong ganda ng mga topic na yun, mawi pa rin sa relativity. At pag walang absolute, ayun, problema mo na naman ngayon kung ano yung kaulugan ng buhay. Paano to, pag namatay ako, kaya mahal ko sa buhay, nawala, malulungkot ka, madidepress ka ba? Baka masira pang ulo, problem. Kaya yung iba nagpapakamatay. Pero ngayon, nalaman ko na talaga ang absolute lang, yan talagang ang Diyos Ama, si Jesus. Ang Holy Spirit na kung saan, kaya pala mayroong beyond this universe, ang Diyos Ama roon. Kaya pala may Jesus, yan God of this universe. Kaya pala may Holy Spirit, siya yung God, tunay na Diyos dito sa daigdig. Kaya lang ginagawa ni Satanas. Yung titulong yun, he became the God of this world. At least, for a meantime, for a pagdating ni Jesus, wala na rin. Magawa ng nasa isip mo. Ha? Natisod ka. Ibig sabihin yan eh. Natapilok-lok. Hindi ka kaya natatapilok din sa doctrine o kaya sa amin. Hindi naman. Talagang solid ka na. Ang dahilan, sinilang ka kasing Christian. Pero Christian ka pa rin ngayon. Gadyan na lang. Ang salitang Christian, yung iba ayaw nang patawag na ganyan kasi naging atheist sila. Pero alam niyo kung saan lang nagagamit yung salitang Christian? Sa Antioch. Syria.
So, paano yun? Hindi na tayo, ang Holy Spirit na buhay natin, ang Holy Spirit hindi lang ni Jesus, kundi lang Ama. O, ano itatawag yung sarili niyo? Ako wala. Pag tinatanong ko nung pangalan ako, wala. Wala akong alam. Ang pangalan ko, tawag sa akin ng tatay ko, nanay ko, Adriano Maria. Pero yung religion ko dahil, siyempre, Christian. Ngayon, wala akong pangalan eh. Ang alam ko, makikilala nyo talagang tunay na anak ng Diyos. Maliban doon sinasabi kong kayo, ang pinagkatawan ng tao, ng Diyos, ng Jesus. Pag-ibig. Pag-ibig, di ba? Yung sabi nga sa Corinthians 13, kahit na makapagsalita ka, Mags, na parang anghel, alam mo lahat ng sikreto ng Diyos. Kung wala ka ng pag-ibig, para tayong batinghang na malingham na walang kahulugan, walang saysay. So, kailangan ng pag-ibig. Diyos lang ang pag-ibig eh. So, paano ka magkakaroon kayo ng Diyos? Gospel lang. Diba? So, dito, para natin sinasabi, huwag na kayong mamroblema o yung mga tao sa buong daigdig sa knowledge, kung kayo'y nag-aaral o hindi, kung kayo'y mayaman o mahirap o may sakit o walang sakit, pinalad, hindi pinalad, lalaki, babae, bata, matanda. Kayo yung mga Amerikano, kayo Australiano, Canadian, Chinese, Russian, tiga-Africa, tiga-Philippines. Kung kayo yung puti, brown, o kaya black, huwag na. Wala. Isa na lang tiyakin nyo. Talaga bang ang Diyos nag-manifest sa inyo? Talaga bang pinagtsagaan tayo ng Diyos? Lalo nitong huling araw, napakahirap. Napaka-elusive na absolute truth na to. Para kang nagtapon nga ng karayom doon sa gitna ng lahat. Doon sa porak, tapos binuldoser mo pa. Pinahalo-halo mo yun, tapos pinahanap sa iyo yung karayom. Yun ang gospel. Yun ang pinag-uusapan na napakahirap. Actually, sa Bible, nakahula yan. Kung pag-aralan niya yung civilization, di ba, panahon ni Noah, 8 na lang. Yung medyo napili. Hindi pa nga tiyak yung si Abraham, 4 sila. Nawala pa yung isa. Lumingon sa daigdig, di ba? O ngayon, ganun din ngayon. Sa uling araw, kukunti lang din. Yun ang trend eh. Hindi yung marami, hindi paunti ng paunti. So ako nga, dito, minsan, pe-pray ako, Lord, sana naman, lahat na nagpupunta rito. Sa yung mga pinupuntahan namin, sana naman sa'yo, baka wala pa kami 153. Di ba? Daming nagsasabing naniniwala. Ganyan. Pero ako, Lord, bahala ka na doon. Sana talagang naniwala sila. Kasi walang paraan eh. Para masabi natin meron kang Holy Spirit o genes ng Diyos o sperm ng Diyos o buhay ng Diyos o mind ng Diyos pag hindi ka dumaan doon sa death, burial, resurrection, ascension. Napakahalagang gas. Sabi nga ni Paul, pinakamahalagang aral ng gospel. Si Paul, alam natin, ano yan, philosopher, theologian, radical follower ng Jewish faith, and yet, sabi niya, pinakamahalaga lang yung gospel. Hindi pa nga gospel of God. Okay? Kundi gospel of Christ. Parang na-allergic yata ako dito sa makakatingin ko eh. Joke na. Hindi, ano ko lang yan. Paikot ko lang ako. Hindi ako punayin ng mga pagdating ni Jesus, wala na yan. Hindi yung mawawala yung ilong, ha? Mawawala na yung katawan natin, babaguhin na. Hindi, ang gandang pag-usapan niya. Ako talaga, sa totoo lang, nangangarap ako eh. Minsan lang, nalulungkot ng paano talaga kung hindi ako naisip, kung hindi ako nakakabaga ng Panginoon. Ano na lang iisipin ko, hindi ko na pwedeng ibalik yung kagwapuan ko, nung katulad akong kabataan lindik eh. Diba? Ano na lang yun? Mga pangarap na hindi na pwede magbalik. Pero maniwala kayo sa akin, lahat ng matatandang kamukha ko, may ganong kaisipan. Sana may balik ko yung nakaraan. Yung maranasan mo ba yung, alam mo na, yung high school ka di ba? Sarap ng feeling mo. Di ba? Hindi, parang kinikiliti ka rin. Yung bang ligaw tingin, nalikaw. Di ba? Oo, yung mga gano'n. Yung kahit walang bawat, di ba di? Sarap, may barkada ka, may napagsesera ka ng problema. May magulang ka, mababait, di ba? Tapos ilang matanda ka na agad. Tapos ka lang kaya tapos may nakita ka, gandang tanawin nakita ko lang sa mga vlog. Kailan kaya ako makakarating ng Boracay, o kaya ng Surigao, kaya sa New York, o kaya doon sa mga magagandang tanawin sa buong daigdig.
At alam mo na yung nasa isip mo, Mago. hindi landscape eh. Hindi. Ibang landscape ang nasa isip. Pero, kailan ka pa makakabalik doon? Kung walang gospel. Walang gospel. Wala tayong pag-asang babaguhin ng Panginoon yung katawan natin. O kaya mamatay tayo, babaguhin magulit. Wala nang sakit, luha, lungkot. Wala nang pagtanda. O, paano kung wala yun? Sabi nga ni Paul, let us eat and drink and be merry for tomorrow. Kasi tayo, habulin natin yung ating kabataan habang nabubuhay tayo. Kahit na 80 ka na ba? Diba? Habulin mo yung sayang ang buhay. Ito lang eh. Kaso na hindi na eh. Ako napaka-relax ko ngayon kasi kahit ano mangyari. Lord. Ang totoo, minimeditate ko nito mga araw yung death. Parang ironic kasi alam ko darating ang Panginoon, hindi ko na mararanasan yun. Pero sa isang banda, so what? Kung dadatnan akong nasa libingan, no? Kaya patay. Di ba? Halimbawa ngayon, malagutan ako ng hininga. Mago! Wala namang time and space. Pag namatay ka, automatic, pag namatay ka o natulog, yun na. Pag-ising mo, wow! Balang katawan ko, kasama ka na kasi doon sa mga mariresurrect na pinangako ng Panginoon Yesus sa John 11 at saka sa 1 Corinthians, saka sa Thessalonians, na una ka pang ang bubuhayin eh. Yung mga namatay, sa tulad ni Nagatsi. Anong ibig sabihin? Dapat mawala talaga yung fear of death. Kasi nakikita kong problem sa Christianity eh. Kaya hindi ako makapaniwala nung araw sa mga Christian nagsasabing kamukha natin ngayon. Ba't takot siyang mamatay? Diba? Ba't pag may sakit siya, parang ligaga siya kung paano siya gagaling, diba? Hindi ko sinasabing hindi ka pupunta sa doktor. Pero nagdududa na ako nung araw kung talagang yung mga Christian, totoo kaya may buhay na walang ganito. Totoo kaya yung pag-asa ng Diyos na binigay sa kanila, parang ayaw nila eh. At kung ayaw nilang mamatay, ayaw nilang sumakabilang buhay. Di ba napakasakit yung mabalita mong may sakit ka, sabi ng doktor, may taning ka na, di ba? Di ba? Sino yung matutuwa? Sino yung matutuwa? Pero di ba, sipin mo, pag namatay ka, nagkatotoo yung sinabi ng doktor, 3 months ka nila. Kung talagang namatay ka na, tapos gigising ka, bigla doon sa moment na yun, hindi yung matagal pa. 2,000 yung years ang pagod. Ilang araw na sa Diyos yun. Di ba? Papaguin na yung katawan mo. Hindi ba yun ang gusto natin? Yes. Halimbawa ngayong oras na to, Dennis, kung merong scientist na pupunta rito na sobrang talino, naka-invento siya ng machine, na pagka pumasok ka dito sa kanan, paglabas mo sa kaliwa, wow! Superman ka! Pogi mo! Hindi na mawawala yung progressive ba? Ayaw mo yun? Gusto lo. O yun ang kamatayan eh. Yes. O yun, pagkita mo nga sa kanila yun, gusto mabuhay dito sa daigdig. Wala tayong problema dyan. Wala tayong problema dyan. Salamat sa Diyos, meron tayong nanay, tatay, na nagsilang sa atin. Hindi tayo sinakalagan, makita tayo. Kasi pangarap nila, kamukha ni Elvis Presley. Pero, di ba no? Naintindihan ko Kuya. Yung hope. Nararamdaman ko, Kuya, yung hope na yung nga po yung nabanggit yung... Hindi tayo nandito para walang patubang mag-live. Hindi tayo, hindi natin pinag-uusapan dahil walang sa isa. Tumulong, ganyan na. Magtis. No. Ang Diyos ang plano niya talaga. Walang sakit, walang luha, walang lungkot. Walang namamatay. Dahil lang kay Satanas kaya nangyari ito. At saka doon sa maling pagpipili niya Dan, kasi natokso nga siya, nadamay siya Dan. Pero yung pangalawang Dan ng Panginoon Jesus, may solusyon, di ba? Nung namatay siya sa Kalbaryo, kompleto yun eh. Death, burial, alis na kayo dyan ha. Okay. Kahit nabubuhay kayo, kailangan paniwalaan nyo habang buhay ko. Kasi disappointed unto man wants to die after that judgment. Habang kumikilos pa kayong ganyan. Paniwalaan nyo na yung kamatayan ko, living ko. Sa inyo yun. Di, wala ka na, di ba? Nabuhay ako magulit, tumakit kayo sa langit. Sama rin kayo doon. Now you see, now you don't. Now you see, now you don't. O now you see again. Nandiyan kayo, di ba? O nandiyan na yung ngayon, yung buhay ng Diyos sa ni Jesus. Katawan niya yan, naghahantay ka na lang. Ng any moment na precious in the sight of the Lord, the death of His saints. So kahit datnan tayong patay, okay lang. Ang sabi ko nga pag dinatnan ako ng patay, natulog anong ibig sabihin nun? Mas swerte ako. Mas safe ako kaysa sa inyo na pagka tumunog yung trompeta o kaya sumigay yung hindi kayo na bagong katawan. Tribulation kayo.
So ano yung advantage ni Nagachi, ni na Freddy, ni na Wes, ni na... Jonathan. Makakasigurado na sila, kasama sila sa mga dead in Christ. Saka yung mga ibang Christian na talagang bago namatay, talagang naintindihan nila yung gospel of Christ. Marami. Marami po. Eh di wow, no? Wala na silang inaantay na time, space, problem sa matter. Wala. Bubuhay na lang sila magulit. Yan ang adbantayan nila. Kahit sinunog pa yung katawan nila, nakremate sila, nilibig sila. Kahit walang dumalaw nung matay sila, wala na yun. Dito na yan. Basta't gigising sila, bago ng katawan. At wala nang balikan. Ibig sabihin, wala na yung lungkot. Ayun yun. Gusto ko yan. Eh, yun ang sigurado. Yun ang pinapangako ng Diyos ng Old Testament at saka ng New Testament God. At natumbok natin by the grace of God. Yung jackpot na yun. All in one. Lupa, langit, langit ng mga langit, eternality, infinity sa atin lahat. Anak nga niya hindi pinagkahit, Diyos nagkataon lahat. Namatay para sa atin. Hindi kaya niya ibibigay ang lahat? Bibigay niya. Ako talagang karanasan ko yan eh. Pagkasama ko yung mahal ko sa buhay, nung araw pa. Ewan ko, siguro pinadama na sa akin ng Panginoon nung araw pa itong sinasabi ko. Diba? Papasyal kayo sa plaza, sa mall, o kaya daw sa Pilapil. Kasi mahirap lang kami. Pwede kayo sa bukid. Ganyan. Pero pag mahal na mahal mo yung kasama mo, di ba? Yung wala kang pinapangarap, kundi yung makita siya, makausap siya. Yung nung bago pa kayo, magdampi lang yung dulo ng daliri mo, tsaka yung balat niya, nakukuryente ko. Sa sarap. Sa ligaya. Di ba, Nick? Ay, si Dick, oh. Dick, naranasan mo yan? Dati. Naranasan mo. Sarap. Ang ibig sabihin, yung moment na yun, na kung saan lahat gagawin mo ko, kahit mamatay ka, tayong gagawin mo eh, para lamang doon sa mahal mo sa buhay. Totoo hindi? Yes, po. Yung talaga mahal mo, di ba, nanay mo, tatay mo, yung girlfriend mo, di ba? Di ba, daming namamatay sa pagtatanggol dyan? Napakasarap kaya yung nagmamahal at saka yung minamahal. Tama, Mago? Saan bibigay mo? Ewan mo kung naranasan nyo. Yung Mago, kapag kasama mo yung mahal mo, yung kahit na yung pera mo, yun na lang. Bibigay mo pa nila eh. So, napipray ka lang, sana hindi niya ituro. Sana hindi niya ituro yung Mahalin. 300 na lang yung pera. Okay, di ba? Pero kahit anong ituro niya. Kahit turo ko yan. Kasi gagawa mo ng paraan. Actually, namumutla ka na, hindi mo na. Ang puso mo, pag tinignan mo, kung gusto mong ibigay lang. Kasi mahal na mahal. Hindi ba ganun ang ginawa ng Diyos? Yes. Ng Panginoon Diyos, nung ibigay niya yung buhay niya sa atin. Paano hindi niya ibibigay? Sabi sa Romans 8:32. Kung buhay nga niya, binigyan niya. Yun ang nakikita ko. Kuminsan kasi, pagka in-imagine ko yung marriage supper of the Lamb, pagkatapos kasi ng sweetheart, ikaw yung tinutukoy ko. Transformation, resurrection, transformation, rapture, tapos kakasal sa Panginoon. Parang walang gaan dating sa akin yung kasal. O kasi, lalaki ako eh. Pero sa babae. Nasa isip ko agad, naka-try de boda ako. Parang, Lord, parang bading yata. Hindi gano'n. Ano lang yun? Metaphor, allegorical. Kumbaga, sinasabi lang ng Panginoon, kaya sinasabi, kakasal tayo sa Kanya. Walang iwanan. 1,000 years. Lalo na doon sa New Heaven and New Earth, walang iwanan. Forever. Tapos yung hindi iiwan ka, Mago. Hindi yung mangiiwan na parang, ay, nagsawa na ako sa iyo eh. May nakita na ako iba eh. Pero sa isip mo lang. Yung parang kakantay mo ng ano, how can I tell her? About her. Alam mo na yun? Kinata ko gabi. Si Nick, alam lang niya eh. Pero wala dun, hindi pinagsisiyan ng Diyos eh. Hindi pagsisiyan ng Panginoon Diyos na binigyan niya yung buhay niya sa atin. Pag may kasama ako mahal na sa buhay ngayon, Mago, ito, halimbawa kahapon, may kasama ako mahal sa buhay. Mago, yun ang feeling ko. Ako yung lalaki, kinakatawan ko ang Panginoon Yesus. Si Lola, kinakatawan niya yung church. Ang totoo, kahit ano sabihin niya, sa totoo lang, kahit ano sabihin niya, ito, punta tayo sa ganito. Yes, dear. Mahal mo ko eh. Mahal mo eh. Ayaw mo siyang masaktan. Ayaw mo siyang makita kanyang parang, ay, mag-iisip mo na walang gano'n. Di ba? Mahal mo eh. Pag hindi mo mahal, ay, siyempre, lahat ng tayo lang naman. Pero, ang tinutukoy ko, ang Panginoon, ha? Tayo, madali pa mga tuwiran, kasi minsan plastic tayo. Pero ang Panginoon, ay, maniwala kayo sa akin. Makikita natin pagdating niya. Parang gano'n. Hindi siya, siguro sabihin niya, Mago, alam mo na iniisip mo, ha? Gusto magpunta ng Boracay, ano? Di
Ganito lang yun. Pero, ay, gusto mo mga Andromeda Galaxy. Ayun, no? Ang daming ano ron, daming mga Milky, ang daming ano ron, solar system, daming mga planeta, nakabuha ng daigdig na mayroong mga chicks. Anli. Opo. Anli. Lumabas ah. Lumabas din sa Luis. Nakuha niyo ako? Yes. Imagine ninyo, di ba sabi sa Bible, set your mind on things that are above. Ayaw ng Panginoon, mag-isip tayo dito kasi puro problema rito. Gusto niya, mag-imagine na tayo. Lahat ng may imagine yung maganda, mabuti, masarap, lahat, ecstasy. Yun na yun. No? At kulang pa yun. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ibibigay niya lahat kahit anong gusto mo. Ayun, no? Huwag niyong imagine ng Panginoon na para bang dami niya, dami ba? Oh, ba't mo kailangan ng ganito? Oh, ganyan. Killjoy. Oh, ganyan. Wala. Sasabihin ba niya wala tayong pera? Sasabihin niya busy ako? Sasabihin niya, ay, delikado rin, huwag kang pupunta. Walang ganun. Sky's the limit. Yes. Ayaw niyo yun? Yun ay pwedeng makuha. Kaya mamatay pa tayo. O kaya darating ng Panginoon, lalo na ngayon, daparating na siya. Yung pag-asa natin, nangangamoy na. Yes. Diba? Amen. Napagandang yung bahagi ito sa iba na, yun na, lalo na yun, ng mga tao. Mukha lang silang masaya pag nasa mall. Buhay na buhay. Mukha lang silang buhay na buhay pag bago sweldo. Kaso lilipas. Pag bata pa sila, sariwa pa, mukhang walang problema. Pero mamaya makita mo na yung kulubot. O kaya na, yung kausap nga, di ba? Kawawa naman. Ang pagganda niya, nasa buyan na nga sito. Nabulag tuloy. Mang ganun disgrasya. Eh, yan, 2.5 yan, kahit kanina nangyayari. Yan yung matino kayo, mamaya masagasaan doon. Diba? O yan, no? Matino ka ba? Opo. Balok na ako. Bilay-bilay. Diba? Okay, sabihin ito, ang pag-asa natin, ang Panginoon darating any moment, lalo na ngayon. No? Ay, ewan ko, pumunta ako konti sa ano. Baka may tanong kayo, wala na? Ano kuya? Sa last day. Sige. O, anong gusto nyo? Ikaw? Show ko na to, ha? Geopolitics. Yung nangyari kayo sa Monday. Magandang pag-usapin. Pagka news kasi, napapanis bukas. Pagka sinabi natin mga news ngayon, bukas panis na yun. Pero pag sumasamahin mo na lahat yan, kahit anong news pa yan, kaya luma, kaya bago, kahit future pa, hindi naman makakatakas yan sa Bible eh. Ang Bible, wala pa yung newspaper natin, wala pa yung internet, nakapredict na yun eh. Na talagang ang daigdig na to, may katapusan, ang universe may katapusan. Ngayon, bago matapos yan, ito, darating ang Panginoon para i-escape, i-ano tayo dito, i-evacuate tayo dito. Yan ang rapture. Bago magka-rapture, siyempre, transformation muna, bago yung transformation, resurrection. At bago lahat ng ito, at bago tayo alis etong nangyayari ngayon sa buong daigdig. So sa ngayon, nakikita ko, kaya nandyan yung yung ewan ko, baka bukas iba na, pero sa ngayon, yung pagpasok ng Russia dyan sa Mediterranean, pakikialo niya sa problem sa Middle East, palagay ko yan, parang pang-balance of power, para mapilitan, makipag-negotiate ang Turkey, ang Amerika, ang Europe, etc. At sa ngayon nakikita ko, dahil nga yung Red Sea, yan binablock ng mga Yemeni Houthi rebels, kaya tuloy yung langis, baka mamaya tumaas bukas kasi nga magre-ruta pa sila. Pero anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang buong daigdig pwedeng masangkot sa digmaan dito sa Middle East. At ngayon ang layunin ng Russia at saka ng ibang malaking bansa, China lalo na kung saan nakakaranas ngayon ng medyo pagbagsak ng kanilang ekonomiya, na lahat ililigtas yung kanilang mga kalalagayan dahil nga sa mga gipit na sila, kulang na resources, economically, politically, socially, etc. Bankrupt ang buong daigdig. So may palagay akong nag-uusap sila ngayon sa level na hindi natin gaanong maintindihan kasi tinatago nila, lalo na yung mga 10 confederation ngayon sa Europe na nakaula sa Bible na pumapapel kasi kapon lumabas yung 10 yan na silang masusolusyon sa problema dito sa Red Sea para magkaroon ng stabilization ng economic needs ng mga tao. Pero anong ibig sabihin ng lahat na ito? Pupunta lahat ito sa peace and safety na issue sa buong daigdig. Di ba sabi sa Bible, when people say there is now safety and peace, then sudden destruction shall come upon them. So ano yun? Di kaya ng tribulation period na merong rekadong rapture. Tapos, ayun ang sabi sa Bible. So anong ibig sabihin? Itong pangyari ito na nakikialam na kahit anong gawin nilang pigil sa sarili nila, Russia, Turkey, China, India, Southeast Asia, hanggat maaari ayaw nilang magkaroon ng Third World War o kaya pipindot ng red button na yun para magkaroon ng Third World War nuclear kasi may MAD, yung mutual assured
destruction. Alam nila, lahat sila todas. So, para hindi mangyari yun, kailangan magkaroon sila ng immediate na kasunduan, peace process. So, kaya peace treaty, covenant, na i-confirm nung na sinasabi sa Book of Daniel, doon nalalabas yung Antichrist. Ang Antichrist, posibleng hindi mo na tao yan eh. Posibleng grupo like UN, like 10 Confederation of Nations sa Europe, like America, lahat mga ganyan. Pero nandyan na yan, yung mga player na yan. So ano yung pinaka most possible na mangyayari kahit hanggang ngayon, baka wala pa naman January. So hindi pa tayo naubusan ng pag-asa na baka sa taong ito dumating na ang inaasahan. Kung hindi pa, lalong ririndi. Yung mga kamalayan, yung mga knowledge na ibibigyan ng Panginoon sa atin. Nakaranasan ko yan for the last 30 plus years, hindi nagkulang ang Panginoon. Lalo na ngayong lingaraw, meron pang bonus na naliligtas yung mga mahal natin sa buhay, plus pa yung pag-iipon ng kayamanan sa langit, plus pa yung pananabik lalo na binibigyan ng Panginoon sa atin kasi nire-reveal niya yung kanyang glory. So nandun yung pananabik sa kanyang pagbabalik, nandun yung pinoprovide ng ating mga needs habang tayo nag-aantay. At napakagandang panahon ito na isilang ka sa ganitong pagkakataon, sitwasyon na darating na yung pag-asa natin, tatapusin na ng Panginoon itong matagal na hinahantay ng mga tao na utopia, panacea, transhumanism, sabi ng iba, bago ng lipunan, bagong daigdig, great reset. Wala lahat yun, kundi ang Panginoon lang talagang pag-asa sa kanyang pagbabalik. Sa daigdig, yung second coming, second advent. 7 years pa ngayon. Yung secret coming, yung rapture, ngayon na yun. So, mag-enjoy tayo habang wala pang Panginoon. Baka may ilang minuto pa tayo. At i-preach ang gospel. Sa lalong madaling panahon. Amen. In Jesus' name, amen. Rapture. Rapture. Rapture na. Sure na.